At syempre, hindi mo kumpleto yung calendar natin kung wala yung mismong calendar. Ito na yung ating 2025 calendar template. Yan. From January to December yan, syempre. Yan. Hanggang December na yan siya. Hi nga pala sa mga ka-printing natin dyan. Sa video na ito, papakita ko ulit kung paano ako gumagawa ng customized na calendar. Meron tayong shinare na video last year. No? Ang daming view. Naging marami rin yung views na umabot ng 19,000 views yata. Ito ulitin ko lang naman siya. Parehong-pareho lang. Walang nagbago. Walang nagbago sa process na ito. Papakita ko pa rin kung ano yung mga ginamit ko. Gumamit ako ng ring binder dito. Ring binder machine. Itong pang punch nung sa eyelet. Tapos itong eyelet. Ayan. Tapos itong pinaka-header natin. Ito yung pinrint ko doon sa Epson L15150 na borderless. Yan. Ito yung 300 GSM. Yan. Yung video na yun, meron tayo in-upload about doon. At ito, yan. Papakita natin, bubutasan to rito. Gamit din yung ito. Pwede lang ito. Kasi nasa baba kasi yung pambutas ko na isa na yung 5mm. Pwede rin naman siya, ito yung pambubutas natin. Ayan. Meron siya pambutas sa taas. So, yun. Sa video na to, papakita na natin kung paano tayo ulit gumagawa ng calendar. Kaibahan lang ngayon, advance na tayo para sa taong 2025 na yun, yung calendar na gagawin natin. Meron na kasi tayo ulit na template para doon, no? Ayun yung gagawin natin. So, simulan natin kung paano gumawa. Ayan, ito nga pala yung mga kakailangan natin sa paggawa na itong ating customized calendar. Fold and hang type nga pala yung tawag dyan kasi pinifold siya, then bubuksan para i-hang siya. So, ano nga ba yung mga kailangan natin? Una, kailangan natin itong ring binder machine. Yan, number 1 na kailangan natin yan. Eyelet puncher. And syempre, kailangan din natin yung pambutas. Hindi ko na mapakita rito sa video yung pambutas kasi nandun siya sa baba. Ayan, ito yung pambutas niya sa taas. Yan. Eyelet puncher ang tawag dito. And yung pinaka-header natin. Ito yung pinaka-header. Yung header is yung pinaka nasa taas ng calendar. Tapos ayun, bubutasan natin siya dito. And syempre, kailangan natin ng plastic ring bind. Ang ginagamit ko dati is 8mm lang yung manipis. Mas mura kasi siya. Pero hindi natin napapansin na yung manipis na yun, mas mabilis siyang masira. Kaya nagpalit na ako mula noon na gumagamit ako ng 10mm or 12mm. Pero mas okay sa akin yung 10mm. Wala lang ako stock na 10mm ngayon. Kaya itong 12mm na kapal yung gagamitin natin. So, yan. At syempre, hindi mo kumpleto yung calendar natin kung wala yung mismong calendar. Ito na yung ating 2025 calendar template. Yan. From January to December yan, syempre. Yan. Hanggang December na yan siya. So, syempre, ito yung hindi dapat mawawala kasi ito yung para sa calendar natin. So, yan. Syempre, yung eyelet nga pala, no? Yan. Ito yung eyelet natin, no? 5mm eyelet to kung hindi ako nagkakamali. It's either 5mm or 4mm. Yan. So, yan. Unang-unang gagawin lang natin is dapat bubutasan natin ito. And, yun. Ang mali lang natin, no? Kasi, nung yung print natin, nagasgasan siya nung tawag dito, ng ring binder. Yan. Di kasi ito laminated, kaya ganito. Pero yan, butasan lang natin siya. May naiwan na papel dito sa ibabaw ng pambutas. Yung pambutas nitong eyelet puncher. Tanggalin ko lang siya gamit. Tapos, tatapat lang natin siya dito sa butas na ito. Yan, may butas na, di ba? Itong print natin dito, pigment to, no? Pero halos kakaprint ko lang kasi ganina nito. Hindi pa natin siya na-cure kaya nagagasgas yung black. Lalo yung black, ayun. Yung masyadong tuyo. So, yan. Lagay lang natin yung butas. Yung butas yung eyelet. Pag nalagay mo na yung eyelet, yan. Punch mo na siya. Para sa harap at likod. Yan. So, yan. Yan. Then, after nun, ready mo na si header mo. Yan. Ito yung header mo. Mutasan mo lang siya. Ito, kaya niya hanggang 12 pages. Pero minsan, pagka luma na, hirap na siyang butasin. At nga pala, ito, yun o. Nakita niyo to. Binawasan ko siya ng isa. Yan, mapansin niyo ito. Isa, bawas to. Kaya ko siya binawasan kasi kapag sagad na sagad yung butas niya, dulo-dulo. Gaya nito, ito, ayan. A4 na to. Yan.
pag sinagad ko yung butas dito, mabilis masira yung dito. Pumapangit. So, ito, ginamit natin. Pigment din to, no? Yan, ito kasi na-cure na, kaya kahit anong ganyan natin, hindi na siya na, hindi rin siya laminated. And same 300 GSM. So, yun, ito, hindi natin pwedeng lagyan dito na sagad na sagad. Itong mismong header natin, walang problema kahit sagad siya kasi matigas to eh. Pero yung mga paper kasi natin, no, regular paper lang siya. Kapag ka medyo konting-konti na lang yung space sa gilid, nabilis na siya masira. Kaya, nilalagyan natin siya ng malaking space. So, yan. Putasan lang natin to, no? Yan. Adjusted na yung space yan dyan. Yan, diba? Kaya niya pa yung 12 page. Pero pag medyo lumuluma na to, yung space dito, sakto lang yan. Saktong-sakto yung space natin dyan. Tapos yung pinaka-header natin, pag pinunch natin siya, kailangan nakabaliktad siya, nakatawag na ganyan. Yan. O, diba? Para, ang dahilan nun, kasi para tugma sila kapag inilagay natin dyan. Ayan. Diba? Tugma. Tugma yung butas. Tapos syempre ito, dahil hindi na tugma yung bilang nito, ayan. Kita mo, no? Ito kasi pang kumpleto. Binabawasan ko lang ito ng isa. Bawasan na natin ito kasi para maayos siya. Saktong-sakto lang. Kumbaga, fit na fit lang siya. Yan. Hanapin mo kung ano yung mas manipis yung yung may bawas. Yan, dyan mo siya babawasan. Guntingin mo lang. Dagdag trabaho pero mas efficient mas maganda yung output ng ng magiging calendar mo kapag ganun yung ginawa mo. Napansin ko na kasi yan sa mga ginagawa natin. Kaya simple lang na ganyan. Alam mo lang siya. Ayan. Ayan lang. Tapos, dapat, ito, nakaganito dito. Alam mo lang konti. So, it's either pag ganito, pwede siyang pag ganyan. Ayan. Pwede siyang pag ganyan. O, pwede rin yung babalik na lang pag ganito. Ayan. Pero ako, mas okay sa akin yung, ito yung dito. Nasa likod ng header yung pinaka. Ayan. Ayan lang. Then, yun na. Buo na ang ating 2025 customized na calendar. O, ayan, di ba? Ganda. Medyo saucy siya tingnan, no? Tapos, easy tear pa to. Kasi pupunitin mo lang naman yung pagtapos na yung buwan eh. Kaya mas maganda yung nasa likod sana siya. And mas makapal yung ring bind mo. Pag mas makapal kasi yung ring bind mo, mas madali siyang buksan-buksan. Ano? Mas easy siya, mas easy. So, yun. Ganoon lang din siya sa kasimpleng gawin. Pareho lang ng mga pinakita natin last year and nung mga nakaraan taon. Wala naman tayong dinagdag dito. Ang kaibahan lang is, syempre yung taon. Nagbabago yung taon. O, yun. Ganoon lang siya kadaling gawin. Buo na kagad yung ating customized na calendar. At, ayun nga. Ganoon tayo gumawa ng ating customized calendar. So, ang size niya nga pala is A3. Bakit A3? Kasi A4 yung baba, yung pinaka-calendar natin. Then A4 din yung pinaka-header natin. So, ang kabuuan, A3 size na siya. Yan. Kasi meron din tayong ginagawang ganito na maliit. Half lang sila. Pagpapatungin lang natin yung magkabilaan na half size. So, ito, A3 size siya na folded and hang. Yan. So, ito na yung buo na A3 size. Ang tanong naman ngayon ng iba, na medyo nalilito pa pagdating sa pricing, magkano mo nga ba dapat binibenta yung ganitong klase ng calendar? So, ako nagbibenta ako nito is 100 pesos itong ganitong size. 100 pesos siya. So, depende pa rin naman siya sa dami ng bibilin. So, pwede pa siya bumaba. Depende sa quantity. At, nasa sayo nasa lugar nyo kung magkano yun. Basta ako, stay ako dun sa quality. Stay ako dun sa ganda nung ginagawa ko. Kaya, okay sa akin mag-price ako ng 100 neto per piece. Pagka pa isa-isa lang yung paggawa, kunyari, isang taong bumili, isa lang yung binili niya, 100 yun. Nagbabago na lang yung pricing namin kapag yung binibili nila is mas maraming quantity na. So, nasa inyo yun kung magkano mo siya ibababa. So, it's either sa every 30 pieces, gagawin mo siya 90, mga ganun. At syempre, dapat alam mo rin yung pagpa-pricing mo na tama ka. Hindi ka dapat masyadong bumababa kasi binababa mo naman yung quality ng gawa mo. Pero, nasa iyo pa din yun. Nasa iyo. Dapat matutunan tayo sa pricing. Pero sa akin, ito is 100 pesos to kada isang ganito. Yung half size naman niya is binibenta ko ng 60 pesos. Yung half size nun is yung maliit. Yung mini lang yung calendar. Kalahati nito. Then kalahati yan. Dahil papagawa sa atin ito yearly. Sobrang dami. Hindi ko mabilang kung ilan na yung mga nagpapagawa. Iba pa, yung pagka malapit na yung year end,
pag malapit na yung bagong taon, sobrang dami naman nagpapagawa na pa isa-isa lang. Ang marami nagpapagawa nito, bago pa or matagal pa bago mag-year end, yung mga companies. So marami nagpapagawa sa atin ito noon. And available rin to sa ating Shopee store. Kung gusto mong bumili, naligaw ka lang dito sa aking YouTube channel at nakita mo ito, naghanap ka ng ganitong kalendar, pwede ka pong bumili nito sa aming Shopee store. Ilalagay ko sa description nitong video yung link kung saan mo siya pwedeng mabili. So, nagbebenta rin kami ng iba't iba pang mga calendar, kagaya ng mga ganito. Ayan. Commercial calendar ang tawag dito. So, ito. Yung isang ito is long size, 8.5 by 13 inches. Ayan. 6 pages siya kasi 2 months in 1 page. Ayan. Ito siya, no? Siyempre, January hanggang December din siya. Ayan. 2025. Ito long size siya na 2 months in 1 page. Tapos itong isa naman na ito is yan, commercial calendar din siya, long size pero single month per page. Yan, isang buwan lang kasi siya. Pero meron siya nitong previous and next month. Yan. So January, mula January hanggang December din siya. Okay. So hanggang December din siya. Yan. At ito namang isa is commercial calendar pero mas malaki. Ang size nito is A3 size naman. Ayan. Ayan. 2 month din siya sa isang page, kaya 6 pages lang siya. Ayan. Mas mura tong 6 pages compare kay single page. Pero mas maganda kasi yung single page kasi talagang buong-buong kita mo yung numbers ng per days yan. January to December din siya. Ayan. January to December. A3 size to. Yan, A3 size. Ito naman yung ating A3 size ulit, commercial calendar na single page naman siya. 1 month siya per page, kaya single lang. Yan. January hanggang December. Ayan. Di ba? May ilang nagsasabi, laustaro yung pagkakalendaryo. Laustaro yung pamimigay nito. At ang sasabi natin doon is, hindi. Bakit? Imaginein mo, yung negosyo mo nandito sa header nitong calendar na to at isasabit ng tao sa bahay nila sa loob ng 1 taon. Imagine, 1 taon mo silang ilalagay sa pader ng bahay o ng opisina or kung saan man. At ang nakikita nila lagi is yung negosyo mo. Like example, meron kang tubigan. Meron kang water station. Namigay ka ng kalendaryo sa mga malalapit sa'yo, sa area mo, and sinabit nila to sa pader nila ng 1 taon. So, every time natitingin sila doon sa place na yon, or pagka mangangailangan sila ng tubig na inumin, tubig na inumin, yung mga distilled water, kung tawagin natin is mineral water, imagine mo na lang, kung lagi nila makikita to doon sa pader nila, at yung business mo yun nandoon, yung water station mo yun nakalagay, siyempre, yung water station mo, unang-unang papasok sa isip nila, nandun tayo bumili. The same thing sa mga nagbebenta ng LPG gas. Diba? Nakasampay ito sa loob ng isang, sabihin natin, bahay, opisina, trabaho, negosyo. Nandun yung LPG gas mo. Yung details mo nandun kung saan ka mako-contact, kung saan ka pwedeng tawagan. Diba? Kasi masasabi natin, minsan nakakalimutan. Kahit na naman kahit tayo, nakakalimut tayo na sino ba yung binila natin ng gas? Sino ba yung binibila natin ng mga ganito? Pero imagine, 365 days nakalagay ito, nakasabit sa isang corner sa bahay, na nandun yung details ng negosyo mo. Tingin mo, hindi magiging okay yan. Siyempre, magiging okay yan. Kaya, pamimigay mo to sa loob lang din ng area mo or yung mga lalapit sa'yo. Minsan, may mga nagpapagawa sa atin ito, 300 pieces, 500, kasi nga, alam nila yung value ng ganito. Kumbaga parang marketing strategy na rin to eh. Ito na rin yung makakatulong sa'yo. Pero mo, yun yung sinasabi ko, sa loob ng 365 days, nakikita nila yung negosyo mo. Tingin mo sa iba pa ba bibili? Siyempre, hindi. Sa'yo na yun. Lalo kung malapit sila sa inyo. So, yun. Kaya yung sa mga nagsasabi na yun, laos na yung kalendaryo, naku, huwag kayong maniniwala doon. Huwag kayong magpapadala sa kanila dahil sobrang lakas ng effect nito. Sa mga, at saka sabihin mo may cellphone na. Sinasabi na may cellphone na eh. May computer na, doon lang titingin ng calendar. Hindi. Ibang-iba yung may calendar kasi dito nagsusulat sila ng mga notes. Yan. Magno-note sila dito, tapos every time matitingnan nila to, mas madali. Hindi na sila magbubuklat-buklat pa, no? Although meron na rin may mga alarm, pero iba hindi pa rin naman sanay sa ganun eh. At mas gusto na yung ganitong, tawag ba sa ganito? Yung mga notes na inilalagay dyan, susulatan nila. Ngayon, nanay ko mahilig sa ganun, susulat siya dyan. Kung may pupuntahan siya ng ganun sa isang month na to, para every time na
titingin siya sa kalendaryo, alam niya yung pupuntahan niya. Sinasabi ito madalas sa pinto, basta yung sa mga mabilis makita, malapit sa salamin, yan the best. Kaya yun, sa mga nagsasabi ng laos na to, okay, maniwala sa kanila, kasi baka pinipigilan lang nila kayong gumawa. Pero grabe, sobrang effective pa rin to. Nakatulong para malaman nila yung date, makakatulong din to para sa negosyo mo. Sigurado yun. And ayun yung nakikita ng ibang mga nagpapagawa pa nito palagi. Yung halaga ng kalendaryo. So yun, ito yung A3 size natin na kalendar. And ito naman yung ating long size. So yun, ito yung difference ng laki nila. Siyempre, maliit lang tingnan yung long. Pero goods na rin siya. Yan. Mas mahal kasi talaga yung A3 eh. So, isipin mo na, ang laki nito. Sobrang laki yung sakop nito. Tapos ito yung long. So, yun yung difference nila. Yung sa long size kasi, basta single month, goods na siya. Kitang-kita mo na yung number doon. Ano, gugupitin mo na siya pag tapos na yung month. Pwede mo na gawin scratch paper. Ayun. Ayun lang kaibahan ng size nila. Pero yung quality, same lang naman sila ng ganda niyan. Yun lang talaga yung size lang. Mas maganda lang talaga tingnan yung A3 kasi ang laki na niya. Ayun. Sobrang laki na. So, ito mga palang mga to, itong mga commercial calendar po namin ito is available rin to sa aming Shopee Store, Lazada Store, at saka sa TikTok Shop. Pwede nyo pong i-browse yung mga online store namin. Lalagay ko po sa description yung mga link para mabilis nyo po silang mapupuntahan. So, yun, ito po yung mga yun. Available silang lahat doon. Meron lang po tayong minimum na order nito pag sa Shopee at saka sa iba po namin online store. Meron siyang 30 pieces na minimum na order kasi pagka below po doon sa minimum order is lugi naman po kami sa packaging kasi sobrang inaayos namin yung pagpapak na itong mga orders nito. Talagang balot na balot. Nakabox yan. Tapos naka-bubble wrap. Hindi po pwedeng tagusan ng tubig yan pag biglang umulan. Alam niyo naman, diba, pag nagdadala yung mga delivery rider natin. So, sobrang inaayos natin yung pagkakabalat niya. Kaya, binabawi na lang din namin sa quantity kasi pagka below minimum po yung in-order sa amin is lugi kami sa mga ginagastos namin para sa packaging. So, yun. Sa mga gusto pong bumili, pwede po kayo mag-visit sa aming online stores at available po itong mga ito doon. Or kung gusto nyo lang po naman po na mag-direct order sa amin, pwede nyo po i-visit yung aming Facebook page, no? Yung @JG Digital Printing po sa Facebook at pwede nyo rin siya i-search as @JG Sales. Pwede rin po kayo umorder sa akin direkta, pwede po kayo sa akin mag-message sa Facebook, search nyo lang po yung pangalan ko, Jason Gala, para mas madali po tayong makapag-transact. Sa mga nagtatanong naman po kung nagbibigay kami ng official receipt, yes po, para sa inyong company, kapag kailangan mo mamigay nito para sa inyong company, nagbibigay rin po kami ng official receipt para maging, para ma-deduct yun sa cost nyo, syempre, kasama yun sa negosyo. So, yun, ito, mga the best na paninda to pagdating ng Bear Months. So, yun. Sa mga iba pa namin ginagawa, nagpiprinting kami ng tarpaulin, ng full sublimation, at saka ng DTF printing. Tumatanggap rin kami ng mga subcon kapag kailangan nyo, or pag wala pa kayo pero kailangan nyo, nandito lang kami sa may Taguig, and pwede nyo rin kaming i-visit kung sakasakali kailangan nyo ng subcon. So sa mga nangangailangan po dyan ng tarpaulin, ng mga jersey, ng mga uniforms, at saka mga t-shirt printing, pwede rin po kayo sa amin magpagawa na. Visit nyo lamang po yung aming Facebook page, search nyo lamang po sa Facebook yung JG Printing, and tapos ito po yung logo namin. Makikita nyo po kagad, ayan yung lalabas sa kanya. So yun, maraming salamat po sa panonood sa aking video. At sa mga ka-printing ko dyan, sana meron kayong natutunan ulit. At kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, baka pwede mo namang i-like itong video na to. At i-subscribe mo na rin ako dito sa YouTube para mas ganahan pa tayo at dumami pa yung mga subscriber natin. Pwede nyo rin ibahagi sa iba natin mga printing itong mga videos na to, baka sakaling makatulong sa kanila. At abangan nyo lang yung i-share nating files kasi iniisip ko pa yung ibang paraan para hindi naman maabuso ng iba na nagbebenta ng mga libreng files. Kasi kawawa naman yung nabibentahan nila na hindi nila alam na pwede pala nila itong makuha ng libre. No? Para sa mga katulad natin na nag-share ng mga files. Marami pa dyan. Marami pa tayong mga ka-printing na nagbabahagi doon ng mga files. Kaya medyo ingat-ingat lang din sa pagbili. Kaya kung papare, pwede nyo ito i-share sa kanila para hindi na sila magagastusan pa or baka at worst, baka maloko pa sila, ma-scam pa sila, mas mahirap naman yan. Yun nga pala, no, babaguhin ko nga lang pala yung way ko ng pag-share ko ng mga files natin para ngayon sa taong 2025 na mga calendars. Nung nakaraang taon kasi, yung mga shinare natin ng mga file is nakita natin na binibenta ng ibang mga tao na dapat sana ay libre ko lang ibibigay doon sa iba pa natin mga ka-printing. Kaya ibahin natin yung way ngayon para hindi rin masyadong maabuso kasi libre lang nilang nakuha
tapos ibebenta pa nila sa ibang mga kaprinting natin na hindi pa gaano alam na mayroong mga katulad natin na nagbabahagi ng mga files. So, kung meron kayong kilala, pwede nyo ibahagi sa kanila yung YouTube channel natin para masundan nila kung ano yung mga ibinabahagi natin dito sa channel na ito. So, ayun. Hanggang dito na lang at abang-abangan nyo lang po yung mga susunod kong video.